Hi gifters! Good day! Once again, this is your Farmer Ann, and today, we will continue our topic which is all about ear tagging a goat. And ang focus natin sa araw na ito ay ang the risk in ear tagging. Back when we first ear tag our goat, I remember that I was so scared to use the ear tag applicator. So dahil dyan, hindi ako mismo yung nag-ear tag. Si Papa yon. So ako na lang yung taghawak ng kambing at saka si Mama. And then my younger sister, siya yung taghawak ng wound spray, alcohol at saka ear tags. Kasi the first risk in ear tagging a goat is when you don't have an assistant. So pinaka-importante na may mga katulong tayo kung mag-ear tag tayo ng kambing. Especially kung first time talaga natin at saka medyo malaki na yung kambing. Kasi mahirap talaga siyang gawin kung tayo lang mismo yung maghawak ng kambing. Kailangan talaga natin ng assistant para mas malagay natin yung ear tag ng mabuti. Pero kung sa palagay mo na kayang-kaya mong mag-ear tag na ikaw lang, then go for it. Sa amin, kasi malayo ang vet namin, so kailangan talaga naming matuto ng mga simpleng bagay kagaya ng pag-inject or pag-ear tag. So, kung may mga malapit kayong vet dyan, then mas mabuting sila mismo yung gagawa sa trabaho nyon kasi mas nakakaalam sila sa safety ng inyong kambing. The second risk in ear tagging a goat is kung ma-stock up yung ear tag applicator sa tainga ng kambing. Ewan ko lang sa ibang mga farmers kung naranasan ba nila ito. Pero sa amin, nung first time kaming nag-ear tag is na-stock up talaga yung ear tag applicator sa tainga ng kambing. And buti na lang, bago kami nag-ear tag, nakapanood ako ng video na tungkol dyan at sabi ng expert na iyon na farmer na kung sakaling mag-stock up yung ear tag sa tainga ng kambing is bigyan lang natin ng push para maging okay siya. So, I will give you a very good tip para maiwasan natin ang pag-stock up ng ear tag applicator. Bibili tayo ng good quality na applicator. So, the third risk in ear tagging a goat is the wrong placement. So, kung mali ang paglalagay ng ear tag, syempre, may consequences na mangyayari. At isa doon ay ang pagkasira ng hearing sa ating mga kambing. At ang pagkasira din ng tainga. The fourth risk in ear tagging a goat is kung may wire fence kayo. So, kami wire fence yung gamit namin. Kung sa nakita nyo sa mga previous vids ko, siguro nakita nyo rin yung isang damage na tainga ng isa kong mga baby goat noon na si Atiana. Kaya kailangan nating ilalayo yung mga kambing na may mga ear tags sa wire fence kasi ang mga kambing ay mahilig mag-explore. Especially kung sa labas ng fence ay may maraming mga weeds na makakain. So talagang hanap sila ng paraan para makalabas yung leeg nila dun sa fence. The most important thing that I've learned in ear tagging a goat is we do really need to be strong, especially if we love animals so much because, of course, on that day, you will expect that your goat is going to cry a lot. So, if you have any questions about ear tagging a goat or if you have any risk to add on my list, then please feel free to comment it down below. It is very helpful to those new to ear tagging a goat. So, thank you so much, and the next part of this video will be uploaded next time as soon as I can. Thank you so much, and I hope to see you on my next video. Bye!